Hello again everyone! Welcome to my cooking vlog na isi-share for today's video ni Sue. So, mayroon lang akong isi-share guys na very simple cooking but I like this kind of ang tawag ko dito ay isang stir-fry BG with I will add some liver this time. Kakain naman tayo ng meat. Hindi naman siya as in talaga pero liver siya na duck liver. So, it's about healthy pa rin. Ayoko kasi maglagay ng chicken. Gusto ko something more, more flavoring. So, kung nakikita niyo naman guys, meron akong prepare na dalawang malaking carrots, of course. Na-fill up ko na ang kanyang skin. Nakasuk na lang siya sa tubig na may asin guys. Pinagsama ko lang siya dyan. Kasi ang purpose ko naman kayan guys is para maging crumbs yung ating BG. So, of course, meron tayong, aside sa meron tayong tig-prefer na carrots, meron din akong tig-prefer na tubig. Hindi naman as in very big na potato yan. I think 2 small portion ng potato and 2 medium size ng potato. And meron din akong isang buong broccoli na ihalo ko din sa ating vegetable fry for today. And of course, ayan, pinagsama-sama ko na siya to soak with and water. So, while I'm preparing my BG, nagpainit na rin ako guys ng nagpainit ako ng tubig actually. Kasi gusto kong i-clear up dyan ang ating liver. Pinapakulo ko lang siya guys. I'll be waiting to be boiled the water. And after that, I will gonna add the liver to rinse up. Kasi gusto ko bago siya ilutuin sa aking mga BG is yung ating liver is malinis na siya. So, yan talaga usually ginagawa ko guys sa meat. Nire-rinse ko muna siya sa mainit na tubig. So, I've been waiting guys. Makikita mo nyo. Ayan guys, nailagay ko na yung ating 3 pieces na duck liver. So, kung makikita nyo naman, di ba yung subo-subo niya, ano bang tawag nun? Dumi yan eh. So, inalis ko talaga siya para yung liver natin mamaya is malinis na. Pinaka-tip ko na lang din dyan is talagang yan ang lagi kong ginagawa to clean up the meat. Kahit anong meat, binuboil ko muna siya or sinusuko muna siya sa mainit na tubig para maalis yung dumi ng meat. So, yan din ang ginawa ko guys sa liver. Pero at the same time, hindi ko naman in-overcook ang ating liver kasi kailangan ko rin siyang stir-fry. So, ayan, tapos na tayo sa ating liver. Nandito tayo sa portion na pig-cut ko na guys yung aking potato ng stripe. Yung parang pang french fries. Ganun din ang ating broccoli guys. And of course, ayan na yung liver na tig-boil ko sa tubig. So, may blood pa ga. Hindi pa tayo maano yan eh. So, ayan na guys, pinakita ko ang ating liver. Sandali. So, ayan guys, kinover up natin ng sticker ang ating liver kasi may nakita akong blood. So, inedit ko siya para hindi masyadong makita ang dugo. So, ayan guys, to be continue ang ating pag-voice over sa aking video. So, nakita nyo naman, sana hindi na siya masyadong mapansin. Kaya na ba yung Paano ba ito i-blurred? Ayan. So, ayan guys, nag-prepare na tayo ng aking kawali. Of course, ng aking paglulutuan ng ating BG today. So, ayan. Gumamit ako guys ng butter sa ating pagluluto today. Hindi ako gagamit ng oil. So, a little bit portion of butter. Of course, nilagay ko ng ating onion na tigkat kanina. And medyo napainit ko masyado yung kawali. So, inuna ko muna ang ating onion para hindi ma-burn ang ating garlic. And after that, isusunod natin ilalagay dyan ang tigtad-tad kong ginawa kong garlic. So, ayan guys, nilagay ko ng ating garlic to be faster sa ating pagbibideo. Mahaba pala ito. So, ayan, nilagay ko ng ating garlic guys. And the next natin ilalagay dyan is potato, of course. Kasi ang potato medyo siyang maluto. Medyo may time. Matagal-tagal ba?
And ang next natin ilalagay is yung potato. Kasi ang carrots naman guys, kahit naman ano siya, half cook, okay lang naman nakainin ang carrots na hindi masyadong luto. So, the next natin ilalagay, of course, ayan, ang ating potato na ilagay ko na. Hindi ko na masyadong pinakita how I put it. Basta inilagay na natin sa ating kawali, of course. After ng onion, potato muna. Iluluto lang natin ang potato ng mga 5 minutes, i-cover up ko siya guys. I-cover up ko yung kawali ko para mas mabilis siyang maluto. And para mag-moist ang tubig. At hindi kasi tayo magagamit ng tubig guys sa aking isa fry for today. So, I try to avoid. So, i-cover up ko siya ng kaunting oras para mag-moist siya. At saka yung water na ninyo na magluluto. And of course, nilagay ko na rin ang ating carrots. Ayan, after ng potato, nilagay ko yung carrots, guys. Kasi ang carrots, okay lang naman yan na kahit hindi siya maluto ng maigi. So, kumbaga, half cook lang ang gagawin ko dyan. And of course, nilagay ko na ang ating liver na half cook na siya, guys. Yung middle na lang talaga ang hindi pa dyan luto. Ayan. And iluluto lang natin siya siguro mga 5 minutes to 6 minutes guys, the maximum, para hindi naman siya ma-overcook. Kasi ang livers guys, hindi yan kailangan ma-overcook. Kasi in the first place, naisok ko na siya sa tubig na mga, kanina. Mga 6 minutes ko siyang tigsok sa mainit na tubig bago ko siya tigkat. So, ang liver talaga is, na siya, half cook na siya dyan bago ko pa siya lagay sa ating mga gulay. So, kaunting oras na lang ang ating ipagluluto sa liver. And okay na siya. And antayin lang natin na mag-mix all together yung mga ingredient, of course. Ayan, nakita nyo naman, hindi ako naglagay dyan ng water, pero mayroon siyang water na naglabas itself. Kasi nga, nung kinover up ko yung ating kawali, nag-moist yung ating mga veggies. So, yun yung water na lumabas dyan sa ating mga gulay. Kumbaga, may lumabas na water itself. And of course, maglalagay tayo ng chili flakes. Yan ang lagi kong ginagamit sa aking mga luto. Ano yan? Mix it dyan. May black pepper, dry chili, and ano pa ba? Something herb yan. Ang ilalagay natin dyan para pangpalasa. And at the same time, maglalagay din ako dyan guys ng laurel. Para pampabango. Pampabango guys. Maglalagay tayo ng laurel kasi para magbango naman ang ating luto. Nakalimutan ko nga, supposed to be, dapat kanina ko pa inilagay ang laurel para mas malasa siya, maglabas yung flavor niya. Pero, I really forgot it. Is late ko na siyang nailagay guys, ang ating daon ng laurel. So, ayan no, di ba makikita nyo naman, kinover up ko siya guys. Para mag-moist at saka lalagyan natin ng oyster sauce. And of course, ayan, nilagay ko ng aking broccoli. Yan yung pinakalas kong nilagay guys, ang broccoli. Kasi ang broccoli talaga hindi yan kailangan maluto ng lutong-luto. O maga hindi overcook. Mas masarap kasi at more siya, yung vitamins nandyan pa rin. So, inalagay ko siya for the last minute. Nung naluto ng ating mga gulay, of course, ang ating liver naluto na rin. And mga na lang yan. 2 to 3 minutes nating i-mix whatsoever. And of course, ilalagay na ang ating, nilagay ko na rin yan. Kasi yung sauce guys, na siya, kumbaga, na yun, templado na. Ano man tawag na sa, sa English, nakalimutan ko na. Yung, na siya, with flavor na. So, yan yung nilagay natin na last minute. Yung ating oyster sauce with some black pepper. And that's all. Marami pang mga ingredient na tiglagay ko dyan guys na pampalasa of course. So yun yung ilalagay natin for the last minute. Ayan. I-sprinkle natin siya dyan guys. Para maglabas yung ating flavor ng sauce. Ano ang tawag ko dyan? Black pepper oyster sauce. Kasi may black pepper talaga siya, yung oyster sauce na yan. Meron na siyang separate na nakalagay doon sa flavor na yun. Kaya hindi na ako naglalagay ng black pepper. Kasi yung sauce niya, meron na siyang black pepper na nakahalo. So, yan na lang ang ginawa kong Tapos, tiglagay ko lang siya guys ng kaunting asin. A little bit lang. A pinch of salt. And I think I use it a little bit red sugar. So, ayun. Nag-sprinkle ako ng siguro half teaspoon ng brown sugar para medyo maging sweety naman ang lasa niya, hindi lang maalat. So, yan yung naging sauce niya, guys. At saka, sobrang bango. Kasi yung amoy ng onion, yung amoy ng garlic, of course. Amoy ng spring, tawag to, ano ba yung nilagay ko? Nakalimutan ko na, gyatay. Bay leaves, yun. Yung amoy ng bay leaves, guys, sobrang bango. So,
I think first time ko tong tig-share dito sa aking vlog about this kind of cooking. Mahilig naman ako nito, chicken. So, ayan guys, maglalagay na tayo sa ating plate, of course. And, as really, we're trying, try natin ang taste kung ano ang magiging, So, ayan, maglalagay tayo ng isang, parang yun yung magiging rice ko guys, kasi kompleto na siya. May potato na, may carrots, and of course, may maraming gulay. So, hindi na ako nagluto talaga ng, something, rice ba? Usually, hindi naman talaga ako nagra-rice, guys. So, minsan mayroon akong ginagamit or nilulutong. Ang tawag dito sa amin sa mga Russian is bulgur and greska. I don't know how do you call that one in English, but I understand only in Russian. So, yan yung niluluto ko most of the time. Pag ako naman kumakain ng medyo heavy, yung bulgur kasi, masarap din siya, guys. One time, meron ako na-share itong stir-fry bulgur na sinasawag. Nag-fried rice ako ng bulgur. Hindi fried rice, fried bulgur. So, meron ako niyang recipe na i-share ko na dito sa aking vlog. So, ayun guys, nandito tayo sa tasty. Let's try ang aking loto. Masarap siya guys. Yung broccoli, tama lang. Hindi siya overcook. Yung carrots, medyo crumbsy pa. And of course, the potato is, hindi siya overcooked din yung potato. Lang siya, tama lang na, hindi naman siya as in hilaw or Basta, masarap siya guys. To be honest, it's really good. Actually, dinalaan ko dito yung amo ko. Kasi nagbo-voice over na lang ako dito guys sa video ko dahil medyo maingay at may pinapanood ako sa TV. So, narinig sa TV nung ako sa video, sabi ko, tig-mute ko yung original na sound niya. Nag-voice over na lang ako, guys. Kasi yung panonood ko pala ng TV while I do cooking, naririnig sa aking video. So, hindi ko man siya mamute. Kaya, mamamute ko na lang yung buong video, guys. So, yan ang ginawa ko for this time. Nag-voice over na lang ako sa aking cooking vlog. Nakakapagod din pala, guys, mag-voice over, to be honest. Nababalang din yung utak ko, aside sa original na sound niya. So, yan, guys. But actually, most of the time naman ng aking mga video, voice over ko yon. Nagbo-voice over ako kasi nga minsan doon kasi pala sa pagbibideo ko, nakakalimutan ko guys na may naka-open pala akong cellphone ko na nagsasalita. So, pag nire-recall ko yung yung video, doon ko lang nare-realize. So, ayan na guys. I think that's all for today's video. Ayan, picture na lang yan guys ng aking loto. Mga picture na lang yan na tigisama ko na rin din sa aking pagbablog. So, I hope you enjoy guys and thank you for watching. I hope you enjoy watching my cooking vlog ni Sus. Thank you everyone. I love you all. God bless everyone and enjoy. I enjoy my food for today. It's really tasty.